Sara, kung uulitin nila isa pang impeachment attempt against her, come Feb 6, I think. Okay, I'll be very honest dito sa stand ko dito, no? If come Feb 6, wala pang big fish, ibig sabihin, at least si Saldi ko, hindi pa na ibabalik dito. Hindi ako makikisa doon. Kasi napaka-hypocrite naman namin, di ba? I mean, yung kasamahan namin, hindi namin mapanagot. Tapos gusto namin mapanagot yung ibang tao. Di ba parang dito kasi sa kasong to, parang kami yung piskal, di ba? Tapos kami yung piskal, may bahid doon sa amin. Tapos gusto namin panagutin yung ibang tao kaysa doon sa panagutin yung kasama namin. Number 1 yan. Number 2, magkano ba yung ina-accuse nila kay VP Sara? 125? 125 million. Eh dito magkano? Ilang bilyon? Kahit na, malaking pera pa No, din. I mean, you compare it. Nalungkot mga kababayan, ito pong mga radyo anchor at TV host sapagkat mukhang ang mga kongresista po ngayon kasama na po itong si Congressman Abante ay mukhang napaatras na po dito sa impeachment kay Vice President Inday Sara Duterte. At mukhang ito pong mga anchor TV or TV anchor, baliktad, gusto talaga nilang ipilitan na dapat dikdikin si Vice President Inday Sara Duterte dito sa 125 million na hinahabol. Nako mga kababayan, napahiya po sila. At makikita niyo po itong isang interview na to. Ayan po ang naging mukha ng isang reporter ng TV anchor, TV host. Mga kababayan, bakit po nagkaganyan ang kanyang mukha? Hindi ko po pwedeng ipakita sa inyo ng buo nang hindi ko po nire-reaksyonan kabayan sapagkat matindi po, nangangakpirait po yung ABS-CBN o DZMM na yan, mga kababayan. Ano ho? Kaya mamaya ipaparinig ko naman sa inyo. Pero yan po ang naging itsura niya. Bakit naging ganito naman ang itsura nito? Nang sumagot, ito pong si Congressman Abante. At naalala niyo po si Lamas, mga kababayan, naku, ano masasabi niya tungkol dito sa impeachment kay Vice President Sara Duterte at dito kay Marcos Jr. At grabe mga kababayan, may draft na pala. Sa impeachment laban dito kay Marcos Jr., buo na po ang draft. Naku, Marcos. Mukhang tuluyan na pong may impeach si Marcos dito, mga kababayan. Pakinggan nyo po ito, ha? Ito po, pakinggan ninyo ito. Itong video na to, hindi ko po pwedeng ipapanood. Interview po ito kay Abante, no, kabayan? Na ipapatikin ko muna sa inyo, ha? Pero tatabunan po natin yan. Ayan ha, kabayan, ipaparinig ko sa inyo. Wait muna yan. Ito yung interview ni Abante. Ipi-play ko po yan, pero iba po ang ipapakita ko sa inyo, ha? Tatabunan po natin, okay? Play natin muna, kabayan. Bakit yan napaganyan ang mukha? Kaya, so, I don't know, kung makabayan black yan, maaaring mga anim sila. Pero nakikita ko naman na walang masyadong excitement ng mga administration congressmen to support the impeachment. So paano ho 'yun? Kung hindi suportado ng mga kongresista, paano magiging kapalaran nun na Kong Benny? Magiging baliwala. The thing is, kasi ang yung sinasabi ng mga congressman natin, magiging baliwala rin sa Senado. Ibig sabihin, more senators will not support the impeachment proceeding. So, ibig sabihin, wala na. Nako, kabayan, ayan na, more senators. Kung hindi po magsusuporta sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. At ito ang tanong ng babaeng angkor. Pakinggan ninyo, mga kababayan. Pang pag-asa na mahabol natin. Alam mo, ano yan yung bang, sabi ko nga we will just cross the bridge and we get there, no? Yung lagi sinasabi nila. But at this point in time, wala akong nakikitang talagang massive support for the impeachment right now. Pero kung Ayan, mga kababayan, wala na daw pong massive support, ha? Na nakikita itong si Pastor Dila, Congressman Atras Abante, no? Abante po siya,
sa pagpapa-impeach malamang dito kay BBM, pero kay Inday Sara, atras na po ang karamihan sa kanila mga congressman. Mga kababayan, nakakagulat po ito. At tingnan po ninyo ang naging reaksyon nito pong babaeng angkor nang marinig niya po ang sagot ni Congressman Bini Abante, kabayan. Ayan. Pakita ko sa inyo para naman maanuhan ninyo ang kanyang pormahan. Ayan po siya, oh. O, yan. Malungkot na. Gusto din yung lalaki, kabayan, kanina yung nagtanong. Ganon din po. Bueno, mga kababayan, hindi po natatapos dito ang ating live stream. Ito intro pa lamang po, sapagkat ito po ang mga ulo at mga detalye ihatid ko po sa inyo, mga kababayan. Matindi po ang nangyayari na ngayon sapagkat eto, di ba naalala ninyo, series na po ngayon ng baliktaran ang mga sundalo? Naku, mayroon pa po, mga kababayan. Abangan nyo lang po dito. Mayroon pa po tayo nakita, no, na mga post na mukhang pahiwatig na mga men in uniform, mga kababayan. Active na naman ito. Pero bago yan, may active na congressman ngayon. Nakakampi sa postubi ni Marcos Jr. ang mukhang bumaliktad na rin, kabayan. Naku, kailangan mong mapanood dito. Itong ating buong video na ito, mga kababayan. Matindi po ito. Alam nyo, pag napanood nyo po itong congressman na magsalita ngayon, nako, masasabi nyo po, maano talaga kayo. Kasi malamang, isa kayo sa apektado sa sinasabi ng congressman na ito, mga kababayan. Yan po ang ating pag-uusapan. Ngunit bago natin tunguhin ang mga detalye, nagpapasalamat po muna ako sa mga walang sawang sumusubaybay, sumusuporta, nagla-like, nag-share ng ating mga video. At kung bago ka lang dito, kabayan, sa aking channel, at hindi ka pa subscribers, paki-consider po kung nagugustuhan mo naman, paki-like at paki-share, paki-subscribe na rin, paki-pindot ang notification bell all, nang sa ganun ay lagi kang updated sa lahat ng aking mga video. At pag pinatapos mo ito, may kunti akong pasurpresa sa dulo ng ating video ito, kung hindi mo i-skip ang ating video na ito. Kabayan, ihatid ko na po sa inyo kaagad-agad. Ito pong congressman na tila bumaliktad na, tila naniningil na kay Marcos Jr. At mukhang tumutugma na ito dyan sa sinasabi ni pangalan nito, Congressman Abante, na mukhang ang mayorya ng mga kongresista ay wala na pong gana para ipa-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Una, sapagkat sabi nila, ang Senado hindi na po nila hawak, mga kababayan. Tandaan po ninyo ha, dati umasa silang hawak nilang Senado, pero nabigo sila. Ha? Ilan bang boto noon? 16 ba yon? Di ba? Bigo sila. Timbuang sila dun sa Senado. Dito naman ay 19 pala, 19.5 pala yun, mga kababayan. Ang dami, no? Ang dami. Bigo sila. Ngayon, ito na, di ba? Nagpalit na ng Senate President. Pero hindi pa rin si Abante kumbisido. Sabi niya, matabang at mukhang una sa Senado. Dahil, mga kababayan, sa Senado mismo, marami daw po dyan, kahit nasa majority ay hindi rin po pabor na i-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Kaya wala na po silang magagawa, mga kababayan, kundi suko na po sila. At mukhang instead na pagkasuko nila kay Vice President, mukhang haharapin naman nila itong presidente at may impeach, mga kababayan. Sa katunayan, may draft na po si Marcos Jr. ng impeachment. Eto, ang isang bumaliktad na kongresista, panoorin niyo po, mga kababayan, ang kanya po ritong matapang na paglalahad. Ito po, basahin ko muna ha. Itong si Congressman Nelson Ligacion. Kilala niyo ba ito, mga kababayan? Dekadang kapabayaan dapat nang wakasan. Sa part 2 ng aking privilege speech ay pinaigting pa natin ang panawagan na ayusin na agad ang Andaya Highway at ibang bahagi ng Maharlika Highway sa Quezon Province. Mr. Speaker, the suffering of the Filipino people, particularly the Bicolanos, in all who travel this road, will not end unless we find and confront, di ba? The root causes, ayan, kumprontahin ang ugat of this problem. Kailangan po nating harapin ang katotohanan, habulin ang may mga pananagutan kung mayroon man. Pero higit sa lahat, at ito ang ninanais mangyari ng milyon-milyon nating biyahero, wakasan na ang dekadang kapabayaan. Including
allow me to deliver a clear and firm appeal echoed by countless voices along this route. To our President, His Excellency Ferdinand Bongbong Marcos Jr., the time has come to end and the 30 years suffering along the road leading to Bicol, Visayas, and Mindanao. The Andaya Highway in Camarines Sur, and that portions of Maharlika Highway in Quezon Province, starting from Pagbilao, Gumaca, Lopez, and Calawag. This corridor is one of the most vital national arteries in the Philippines, yet also one of the most neglected. No single action in the realm of infrastructure will bring more immediate and lasting relief than fixing this road once and for all. Mr. His Excellency Ferdinand Marcos Jr., please make this the chapter where the story changes. Please make this the turning point for millions who depend on this road. Please order the complete repair and modernization of this corridor, your legacy. Mga kabiyahero, kumilos rin po tayo. Kalampagin po natin ang pintuan, hindi lang ng opisina ni DPWH Secretary Vince Dizon at ibang opisyal ng bansa. Isama na rin po natin ang palasyo ng Malacanang. Magkaisa po tayo at sama-samang wakasan ang dekadang kapabayaan sa daan. Tayo na! Ayan mga kababayan, papanood ko po sa inyong video. Sana wala itong copyright. Sir! Mr. President, His Excellency Ferdinand Bongbong Marcos Jr., the time has come. This is not merely a continuation. It is an escalation. It is a call for truth that went ignored for far too long. The severe deterioration of the national highways leading to Bicol is not a recent failure. Decades of repeated shortcomings, decades of public funds being poured into the same areas without meaningful improvement. Days ago, I endured once again what our vast majority of our people experience, an unreasonable and uncomfortable journey. The bus left Cubao at 8:55 p.m. I arrived in Naga at 9:25 a.m. the following day. My fellow colleagues, this is not travel, this is suffering. For 30 years, the areas where the failures are most severe remain unchanged. Year after year, projects were funded, and yet, year after year, the roads failed again and again. This pattern cannot be dismissed as coincidence. How were these projects approved? Who benefited from decades of allocations? Who allowed contractors to return despite substandard output? Sino ang pumayag na magpatuloy ang ganitong kalakaran ng lampas 30 taon? I therefore respectfully invite not only Secretary Vince Dizon of the Department of Public Works and Highways, but also Secretary Giovanni Lopez of the Department of Transportation, Congressman Romeo Momo Sr. of the House Committee on Infrastructure, and Senator Mark Villar of the Senate Public Works Committee to travel by land to Bicol. I also extend the same invitation to Congressman Sandro Marcos, our own Speaker Moji D, Senate President Tito Soto, and most importantly, to President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Their own experience will be ipsa loquitur. It will speak louder than any report
I further gently remind Senator Erwin Tulfo, who previously called out the state of the Andaya Highway during the last election and promised to support Bicol. Mr. President, His Excellency Ferdinand Bongbong Marcos Jr., the time has come to end the 30-year suffering. Please make this chapter where the story changes. Please order the complete repair and modernization of this corridor, your legacy. Maraming salamat po. Diyos mabalos. Iyan, Marcos Jr. Ha? Ridon, ano na? Lugar mo yan. Ilang beses na ba ang Bicol Saro? Oy, Bicol! Oh, oy, JJ Suarez, pagalawin ng baso. Grabe, mga kababayan. Ha? Ayon nga dito sa urge niya, ha? Ayon nga dito sa kanyang pakiusap, pumunta nga kayo, subukan nyo nga pumunta dito. Ha? Magbiyahe kayo. Naku, hindi lang dyan sa Bicol, hindi lang dyan sa Quezon. Hanggang dyan sa Samar, ang mas malupit. Grabe, as in. Yung pinakita ni Vice President Inday noon, hindi to yung biro-biro, mga kababayan. Nadaanan ko po yun, galing ako ng Tacloban. Papunta ako ng Samar. Nadaanan ko po yan. Yan po yung sa pagitan ng Kalbayog at Katbalogan, Katbalogan to Tacloban. Yan pong paglagpas mo ng Katbalogan, papuntang Samar, paglagpas mo ng Katbalogan, papuntang Tacloban, naku po, andyan, malapit na malapit sa Katbalogan. Grabe, as in, nakalimutan ko mga bayan na yan. Tapos ito rin sa Bicol, nakabiyahe rin kami, nakadaan din kami dyan. Ito yung daan, ha, napapunta po ng, tumatawid ng Samar, Leyte, at Surigao sa Mindanao. Papunta na ng Davao. Papunta na dyan sa Mindanao. Ito po yung daan. Biruin nyo, sino-sino ba mga congressman yan? Ang tagal-tagal na mga Suarez, ang tagal-tagal nyo na ang congressman dyan. Ito talagang nagpapakitang kurap kayo. Kasi biruin nyo, wala kayong ang asawa pa yata nitong Suarez, party list din eh. Yung Aluna party list yata, mga kababayan, asawa niya yun. No, congresswoman din. Si Martin, di ba, tingog, asawa niya, anak niya, congressman. Oh, di ba sa Eastern Visayas kayo, ba't hindi nyo pa simento na maigi yung mga ano? Lalo na dyan sa Samar. Grabe. Yung naalala nyo yung gobernadora na sumasayaw na hahagis ng pera, umuulan ng pera? Yan, dyan yun, yung kanyang bayan yun. Yung gobernadora nun, Sherry Antan, mga tan. Matatagal na po dyan sa Samar. Pero ang kalsada niyan, grabe as in, nakakaiyak. Ang matino-tino lang dyan, mga kababayan, yung Kalbayog. Marami-rami na, kahit mga baryo-baryo lang dyan, mga simentado na. Kahit papaano. Pero pagpunta ka na dun sa Katbalogan, papunta na ko po, may iyak ka talaga. Sasabihin mo talagang kasumpa-sumpa. Alam mo, sa totoo lang, kung nagpo-focus lang talaga tayo sa tinatawag na natural forest natin, natural resources natin, natural tourist spot, punta kayo sa Samar, maniwala kayo sa akin. Dahil taga doon ako. Marami doon hindi pa nararating na mga turista. Marami doon, mga kababayan. Mayroon nga doon hot spring eh. Naligo kami doon. Ang Calbayog City mismo, the city of waterfalls. May Suhuton Cave dyan, at naming mga falls dyan sa iba't ibang parte ng Samar. Ang dami dyan. Ito namang Bicol Region, ito ngayon, na isang congressman na nagrereklamo na kay PBBM, subukan daw ninyo dumaan dyan. Ayan. Tapos ito naman palang si Bindalo Tulfo, inangako pala ito dyan noon. Abay, budol din talaga. Manang-mana ito sa kanyang among si Martin at saka si BBM. Budol din talaga, no? Nangako na nga, gusto pang tuparin. Masyado na kayong bisyoso, mga kababayan. Ayan. Ayan po ang nangyayari sa atin ngayon, mga kababayan. Ganyan na po ngayon. Ito ang ating itong congressman na ito. Kaya maganda itong pangalan niya, oh. Congressman, Nilson Ligacion. Kaya sabi ko sa kanya sa caption, kung action, sabi ko,
Sabi ko dito, aksyon kung ligasyon. Oh, di ba? Mag-aksyon ka, sir, kung ligasyon. Paano nyo mga kababayan? Kasi, ito paano, biruin mo. Sana nga, no, mapansin. Kasi ako, pag pumupunta ko talagang, kasi kung mag-aeroplano ka, grabe, mahal talaga, mga kababayan, mag-aeroplano kang mahal. Palibasa nga, eh, hindi naman ganun karami ang nag-ano dyan, nagbibiyahe dyan, kaya hindi rin ganun karami yung ano, no, sa aeroplano. Kasi yung iba, nagbabaya Cebu na lang, or barko. Or yan nga, bus nga. Maganda nga talaga, bus or trucking ang biyahe dito. Di ba, by land. Kasi kaya naman. Yan, mga kababayan. So, ayan po ang mga congressman na bumabaliktad na. Puwera pa dito, ano? Ito sila Congressman Toby Chanco, hindi rin po naniniwala na talagang magtutuloy-tuloy. At tingnan niyo nga si Abante, mga kababayan. Wala na po. Ang sinasabi dito ni Abante, wala na pong mangyayari diyan. Dahil una, ang mga congressman wala na pong gana. Ang mayroon lang po pala ditong gana, mga kababayan, ito lang pong makabayad black, no? Oh. At ngayon, ano po ba talaga ang may prosper na ngayon? Ito, may draft na pala talaga, mga kababayan, dito kay Marcos Jr. sa kanyang impeachment. Yes, Rosalie. Aga may draft na umano ng impeachment complaint na nakatakdang ihain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon ito kay House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. Ang kongresista yung kinausap ng mga individual na nagpaplanong maghain umano ng impeachment complaint para i-endorso pero tinanggihan na niya ito. Ang grounds umano ng impeachment ay betrayal of public trust dahil sa pagpapahintulot ni PBBM na mabalahura yung nakalipas na pambansang pondong naging ugat ng malawakang anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Pakinggan natin ang pahayag ni House Senior Deputy Minority Leader Representative Edgar Erice. Sabi nila, they are finalizing the draft. Okay, so hindi po chismis yun pong planong paghahain ng impeachment complaint Hindi against the chismis President. yun. Hindi Nakatagana. chismis. Yes. At maganda yun na malaman. No? Malaman ng Kongreso na pagbalik namin, may mga ganyang para handa ang Kongreso. Dagdag pa ng kongresista, meron na umanong ilang House members na nakatakdang mag-endorso ng impeachment complaint mula sa independent at majority bloc ng Kamara. Samantala, itinanggi naman ni House Assistant Majority Leader at Bataan 1st District Representative Antonino Roman na may Mga kababayan, ano na? Confirm po, ano ho? Hindi po ito chismis. May draft na po talaga ng impeachment dito kay Marcos Jr. At ang violation nga ay culpable violation. Kapabayaan po dito sa nangyayari na flood corruption. Pinabayaan niya na magnakaw ang kanyang pinsan at ang kanilang mga kaalyado. At syempre pa, ayon sa ebidensya, tinuturo siya na mismo, mga kababayan. Kaya ito ngayon ang mas maliwanag. pag-uusapang ganitong issue sa hanay ng mga miyembro ng Kamara. It is a matter of speculation. I'm not sure if anyone will file. In the end, yung lakas ng isang impeachment complaint ay nakabatay sa ebidensya. Kung walang ebidensya, walang pupunta yung impeachment. Sa tanong kung meron kayang basihan ang planong ihaing reklamo laban sa presidente, ang tugon ng mambabatas? I'm not the one who's filing the complaint. So whoever's filing that complaint, yung allegation niya, they have to make sure that it is supported by evidence. Aga sa January 26 pa yung resumption o yung balik section ng Kongreso. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Rosalie. Ayan na, mga kababayan, mukhang mauuna pa si Marcos Jr. na ma-impeach. Ano ho? Sapagkat ito ay magbabalik na po ang Kongreso sa January 26. At ang kay VP Inday Sara sa February pa po. February 5 ba? Or February 11? Basta February pa. February pa si VP Inday Sara bago nila pwedeng sampahan ng impeachment. So, once na mag-umpisa na po ang sesyon ng Kongreso sa January 26, pwede na
si Marcos Jr. sampahan at may draft na po mga kababayan at may mga matitibay na pong basihan para ma-impeach itong si Marcos Jr. Kabi-kabila na po mga kababayan at natatabangan na nga ang mga iba't ibang mga kongresista. Napakinggan nyo naman si Abante, napaatras na ang dila, di ba? Napaatras na ang dila ni Pastor Abante, mga kababayan. Now, sino pa? Ayan, si Congressman Irisi, di ba? Sinasabi niya rin, may mga nagpa-file na talaga. Sino pa? Ayan, si Congressman Toby Chanco. Di ba? Sinasabi nga ni Congressman Toby Chanco, mukhang nakakaano naman yata, na tila baga impeach natin si VP Inday Sara, kasi yan natin 100, magkano yun? 125 million. Di ba? Samantalang si PBBM, billion-billion. Di ba? Same na same sila mga kababayan ng argumento nitong si Pastor Dila. Dito rin sinabi ni Pastor Dila mga kababayan eh. Kay VP Sara, 125? 125 million. Eh dito magkano? Ilang bilyon? Kahit na, malaking pera pa No, din. I mean, you compare it, di ba? Ayoko nung nagmamalinis. I see your point. Ayoko nung naguhugas kamay ka, papalabasin mo, ikaw malinis. Eh, ito naman kay Saldi, di ba? Bakit di na mapanagot? So the government has to do everything para mapanagot si Saldi, whether or not may impeachment against VP Sara. Hopeful ka pa ba na mapapabalik nila si Kong Zaldi? Walang choice. They don't have a choice. It's not a matter of a choice, it's a matter of duty. They would have to do it no matter what it takes, di ba? Kasi di ba, ang sinasabi, nakatanggap si Saldi ng pera. And even si Saldi, hindi niya tinatanggi na nakatanggap siya ng pera. Ang pinapalabas lang niya, walang natira sa kanya, ipinasa niya kay Speaker Martin Romualdez. No? And because of the relationship of former Speaker Martin Romualdez kay Presidente Marcos, para mapatunayan, ulitin ko, para mapatunayan ni Presidente Marcos na wala siyang kinalaman dyan, kailangan yung buong gobyerno gawin lahat ng kaya nilang gawa para iuwi si Saldi. When it comes to the impeachment complaint of Sandali ha, paano pag hindi na pauwi? Kung logically natin susundan ang sinasabi ni Congressman Chanco, walang kinalaman si Marcos, para mapatunayan ni Marcos na wala rin siyang kinalaman dito, kailangan mapauwi si mapanagot si Saldico. Paano yan pag hindi na pauwi at hindi mapanagot? Kung lulujikan natin, ibig sabihin ba, Congressman Toby Chanco, may kasalanan si Marcos Jr.? Vice President Sara Duterte, a lot of people notice a shift in the messaging, the view of PBBM. Before, sabi niya, ayaw niya niyan, he doesn't want to think about an impeachment against the Vice President, but now he's saying he's not opposed to any possible complaints. Sabi niya, dapat lahat ng liable, maging accountable. His approach will be the same when it comes to the flood control scandal. What do you make of that? Is the President now... Backtracking, parang ganyan. Parang opo, iba ni yung kanyang pananaw pagdating sa impeachment ni I don't know, I VP? haven't spoken, hindi namin napag-usapan Pero yun. sa tingin What do mo, you make of... What do Hindi, you shift? pero yung message niya na yon na ang dinig ko kanina na pag impeachable officer, he said, ano bang exact word ni Claire? Hindi ko masyadong nakuha. Ayoko lang kasi supportahan nyo ma-misquote. na lang something. Hindi. May ginamit. But it works both ways, di ba? So, again, speculation. Pwede rin naman, if a-file nila to show that the standards would be the same for both, di ba? Kasi kung nagkasabay impeachment. Or to distract us from a possible impeachment of VP Sara. No, but I think the Parang- most important thing is to have the same standards for both. Di ba? Kung may magpa-file kay BBM, hindi naman pwedeng iba yung trato dun sa kay BBM, iba yung trato kay VP Last Sara. year So po- dapat pareho yung standards, pareho yung proseso, lahat maging pareho. Kaso mas mahirap na yung proseso. Yes, alam natin yon. Alam natin na Ang lungkot nila, no? Tingnan nyo, ha? Kaya, kay VP Last Sara. year So po- dapat pareho yung standards, pareho yung proseso, lahat maging pareho. Kaso mas mahirap na yung proseso. Yes, ang lungkot nila, no? Parang gusto talaga nila, si VP Inday lang talaga. At gusto talaga nilang mapa-impeach si VP Inday. Alam niyo ko, same-same sila mga kababayan lahat. Ng kanilang mga sinasabi. No? Same-same sila. Pati yung yung kanina, di ba? Yung nakita natin ito. Kaso baka nagka-copyright ito. Pero nakita ko lang naman, di ko naman pinatunog. Di ba? Pinatunog ko din. Ang lungkot nila, pati yung mga lalaki dito, mga kababayan, nang ini-interview. Ayoko lang kasi pakita sa inyo ng buo eh. Dahil nga po sa nagka-copyright po ito eh. Pero ganyan talaga ang itsura nila mga kababayan. Ang lulungkot nila.
no? Na-interview sila nito na parang nag-interview sila nito na parang hindi ba pwedeng si VP Sara na lang talaga tuluyan na niyo na? Yung katulad pa rin ng dati. Kaso ngayon iba na ang sitwasyon eh. Di ba? Alam natin yon. Oh. Alam natin na mas mahirap yung proseso. Kaya nga kanina nung pinag-uusapan, ng una kong ginawa, binasa ko yung Supreme Court ruling. Para lang just to get refreshed kung ano ba yung dapat na tamang And proseso. parang may trial na mangyayari. May someone, Diba? kailangan May- yung oo. impeachable. Parang- yung ini-impeach Defend. nyo, pupunta doon. Oo. Hindi, parang intindi ko doon, kahit may 1/3 yata, kailangan dumaan pa yata sa Plenary. Committee on Justice muna. Yes. Bago pumunta sa plenary. Yes, sa plenary. At may personal appearance nung Yes. gusto nyong i-impeach. Yes, para yes. So With masahan the siya ng- opportunity to Yes. So, defend him. binasa ko. Ayan, mga kababayan. So, eto na. Ito maganda ngayon. Ito na ang isa sa magandang reaksyonan natin. Kasi itong si Lamas, gustong-gusto nila ito mga kababayan. Pero tingnan nyo ha, kahit si Lamas mismo, same na sila lahat na mga pagtingin sa mangyayari dito sa Joining impeachment. us now, we have political pundit or Kay VP Sara at saka kay Marcos Jr. Tingnan nyo mga kababayan kung sino the mas political star for all seasons, Ronald Llamas, to help us make sense of the latest impeachment. Political star, ang gwapo mo, sir. Ang haba, ang long hair mo, ang haba ng hair mo, sir. Poging-pogi. Ay, biro mo naman eh. Lamas na lamas mo siya, no? Sino ba yun? Si Salamat Kaayo. Salamat Kaayo, Mr. Chair. Ganda na pagkakalamas. Lamas sa Bisaya, ibig sabihin yung pansahog. Yun. Yun ang sinasabi ko. Bahala kayo dyan kung anong pagkaintindihan. Ganda ng kanyang ngiti, oh. Tawa siya, oh. Talks, magandang umaga sa'yo, Ronald. Good morning, Gretchen. Pero nakakatakot naman yung production mo. Sana magandang weekend mo sa iyong farm. Oo. How was your farm? Balik tayo sa laban. Pagdating ng Monday. Okay, let's get to it. What are you hearing about these impeachment rumors? Hindi naman bago yung sa vice-presidente, pero ito kay Presidente Marcos, meron na rin finally nagsabi, nakapag-confirm that there is movement in the House. Representative Erice said tinawagan daw siya, tinanong if he would like to support this impeachment complaint against the president. Ano ang naririnig ni Ronald Llamas tungkol dito? Well, for the first time, there is a distinct probability na may dalawang impeachment na ma-file. Isa sa Vice President at isa sa Presidente mismo. So baka ngayon lang mangyari ito na sa isang taon ay may impeachment laban sa Presidente at saka sa Vice President. Whether ito ay mangyayari ay hindi pa natin sigurado. Pero halos total na mag-file ng impeachment dito sa Vice President. In-announce na yan ng Makabayan Black. Dito sa Presidente ay wala pa namang lumalantad na grupo or mga kongresista na nagsasabi na magpa-file sila ng impeachment. Although, sabi mo nga, ay in-announce na to ni Senior Minority Leader Congressman Erice. Yun din yung mga kabayan black, mga kababayan, yun din naman ang galit na ngayon kay BBM. Di ba? Una na sila, talagang nung pa man eh. Kahit nakatakot-takot ng corruption na nangyari dito sa kay Marcos administration, Sara pa rin ang gusto nilang tanggalin. At 125 million pa rin. So given na yon. Until ditong time na binomba at may namatay na mga kasama nilang MPA, nagbago na. Nakita nyo naman, di ba? Dami ng galit kay BBM. So, possible talaga ngayon mga kababayan ang dalawang impeachment. At baka mauna pa ang kay Marcos Jr., di ba? Which do you think has more force behind it? I mean, 2026 na tayo ngayon, 2 taon na lang bago mag-2028. Sabi ng isang analyst na nakausap ko, effectively, 1 taon na lang ang meron ng Pangulo before everybody else turns their eyes to 2028.
given that the elections are in view, which impeachment complaint would have the better chance of making it through? Well, dahil meron pang 2.5 years yung presidente, yung kanyang kapangyarihan ay malakas pa rin. Although nagbago na yung landscape since 2025 or February 2025. Nung nangyari yung impeachment sa Vice President noong February 2025, ay papunta tayo sa isang midterm elections. At saka that was practically 3.5 years away. Pero ngayon na 2026 na, kahit may mag-file ng impeachment complaint sa Vice President, ay yung hirap para ito ay mag-succeed ay mas tumaas kumpara last year. Dahil Kita nyo mga kababayan, ibig sabihin, mas tumaas ang hirap, ibig sabihin mas mahirap. Parang ginamitan pa ng salitang mas tumaas. Alam nyo yung mga propagandist, no? Ganito talaga sila bumanat ng ano eh. Kasi pagka yung mga tatanga-tanga, sinabi hindi naman tayo rito yung mga viewers ko, hindi naman tanga, alam ko. Kaya nga kayo nandito kasi nanonood kayo ng tamang tamang reaksyon at tamang balita eh. Pero may mga viewers kasi na minsan lang manood, di ba? At mga basher, tatanga-tanga yan. Yung akala nyo, baliwala lang yun, pero gumamit ito ng salitang mas tumaas ang hirap. Kung tutuusin, hindi dapat niya ginagamitan mas ng tumaas. Kasi pag sinabi mong mas tumaas, ibig sabihin, mas yun, in a positive way. Di ba? Mas in a positive way. Pero ginamitan niya ng ganun para hindi mapansin ng tao. Kasi kung ang gagamitin niya dapat, mas lalong mahirap ngayon kaysa noon. Kasi kung noon, napabilis, napa-impeach na si Vice President Inday Sara Duterte dahil madali lang nila magawa yun noon dahil kumplito pa sila ng mekanismo. Ito nga ang pera na sinasabi ni Congressman Toby Chanco na 150 million para pumirma lang sa impeachment kay labang kay Vice President Inday Sara. Yun naman ay orchestrated yun sa kampo ni Tambaloslos. Wala na si Tambaloslos ngayon eh. So mas lalong mahirap ngayon. Yung ginamit niyang term, mas tumaas. Talaga naman. Parang ang dating yung bad news na sa kanila, pinapa-good news pa. Gets niyo mga kababayan? O comment nyo nga kung nagets niyo ang punto ko. palapit na ng 2028 at frontliner si Vice President Sara in all surveys for President. Ikalawa ay yung mga banat sa presidente ay mas tumaas kesa doon sa mga banat sa Vice President dahil nga dito sa Ayan gamit pa rin niya, mas tumaas ang banat sa presidente at mas tumaas kaysa doon sa Vice President. Di ba? Di ba dapat mas pumigat ang mga banat dito sa mga ito kaysa sa banat, mas magaan ang banat dito kay Vice President. Di ba ganun dapat ang, aywan ko hindi naman po ako linguistic at hindi rin po ako teacher. Pero gumagamit lang ako ng yung isang salita na mas maunawaan nating mga ordinaryong Pilipino. Di ba? Pakinggan nyo nga uli mga kababayan kung ako ay nagkakamali ba ako. Kasi ginamitan niya mas tumaas dapat gamitin niya mas mabigat ang mga banat ngayon kay Marcos Jr. kaysa sa mas magaan dito kay Vice President. Dahil wala masyadong anomalya ngayon si Vice President, kundi nakatutok pa rin kayo sa 125 million confidential fund. Na doon pa lang sa spito na yun, itong si Marcos Jr., 10 billion. Kaya nga sa katiting Di ba mga kababayan? So gagamitan pa tayo ng mga mabulaklak na mga pananalita ng mas mataas. In a good way, in a positive way, na maaari mo marinig Di ba? Pero ang totoo, pangit yun ang kahulugan. Pangit ang katotohanan noon. Kasi, ibig sabihin, mas lumala, mas bumigat, mas masama ang kanyang kalagayan. Sige nga. Ay yung mga banat sa
presidente ay mas tumaas kesa doon sa mga banat sa vice president dahil nga dito sa nangyaring massive public works scandal, no? O kung pwede naman sabihin ng iba dyan, rarason naman, yun ang ginamit niyang word, oo nga, kung pwede rin naman yan. Pero di ba dapat ang mas angkop na sabihin, mas bumigat at mas gumaan naman ang mga banat kay Vice President, compare dito kay Marcos kasi nga mas mabibigat ang mga aligasyon dito at mas mabibigat ang mga violations. At ikatlo, yung approval rating ng presidente ay mas mababa dramatically kesa sa vice president. But then again, the power of the president ay malawak pa rin. Kaya ang tingin ko, yung probability ay mas naka-focus do sa vice president. Although, yung chances na ito ay mag-succeed ay mas mahirap. Lalong-lalo na dahil dun sa new rules na ginawa ni Supreme Court Justice Marvick Leonen. Yan mga kababayan. Kita nyo? Maari daw po na probability mas malakas na ma-impeach si VP Inday Sara. Pero yung magiging mag-succeed ito ay hindi mahina. Bakit? Yan po mga kababayan. Aminado na po sila, no? Aminado na talaga sila. Hindi pa tapos itong prosesong ito dahil wala pang sagot yung Supreme Court dun sa motion for reconsideration. Malaki ang probability na ito ang susundin ng Kongreso. So, Ano daw yung malaking probability mga kababayan na itong susundin ng Kongreso? Yung ruling ng Supreme Court. Kasi hindi pa po naglalabas ang Supreme Court mga kababayan ng TRO eh. Di ba pina-TRO ito ng mga kongresista? Wala pa silang binaba na order eh. Oh. So anong gagawin ngayon ng mga kongresista? Susundin yung ruling. Anong naunang ruling ng Supreme Court? Na dapat muna ninyong ayusin ang inyong ginagawa dyan bago kayo mag-impeach. Kaya ay madugo ang mangyayari. At madugo na dito kay VP Inday Sara bago ma-impeach, ganun naman. Mas matinding, napakalapot at napakalapit para ma-impeach agad-agad to si BBM. So, weighing the both of them, all these factors, no, malaking chance na ma-impeach ang presidente? Hindi. Ang sinasabi ko nga ay hindi ganun kadali for both of them because of the new rules on impeachment na kinakailangan humarap yung akusado sa Kongreso. Dapat bawat isang kongresista ay alam yung dahilan for the impeachment, no? Tapos kinakailangan ay ito ay pag-usapang maigi, pagdebatihang maigi. Dati kasi bumoto lang ang 1/3 tapos na eh. So ngayon mas humaba yung proseso, no? At mas naging delicate yung proseso. Ang sabi ni Congressman Erice, ang dahilan kung bakit gusto ipa-impeach si President Marcos ay dahil hinayaan niya itong kumbaga may murder sa budget, no? It can be considered a gross inexcusable negligence, which is one of the grounds for betrayal of public trust. That the defilement of the budget has happened under his administration, and maraming miyembro ng kanyang gabinete ang na-involve sa mga insertions, diversions, and amendments. Banggitin na natin ang ilan sa matataas na opisyales, katulad ni E.S. Bersamin, nabanggit ang kanyang pangalan, DBM Secretary Amina Pangandaman, ang kanyang budget secretary. Do you think the grounds here are strong? Because when it comes to the Vice President, there are actual, kumbaga may mga resibo, yung Mary Grace Piatos, you can go to the COA, there are files, right? But when it comes to the President, how strong do you think could the grounds be? Pero kung titignan mo yung dalawa, ay hindi ganun kalakas yung binabanggit ni Congressman Erice na possible basis ng impeachment ng presidente. Mas ang lumalabas, culpability. Mas ang lumalabas, command responsibility. Yung Vice President, sabi mo nga, Gretchen, mas konkreto. Dapat yung impeachment ay talagang konkreto. May smoking gun, kumbaga.
no, para ito ay umandar. Pero then again, Gretchen, yung impeachment is also a political process. No, hindi naman 'yan isang usual court. Smoking gun ka dyan. Eh yung DBM nga sangkot dyan, no? Ha? Paano yan? Sindikato nga eh. IS, DBM, budget. Grabe. Isirikto pa, di ba? Sa finance. Paano nangyari yun? Mga kababayan, ito para magkalinawan lang po tayo. Hindi nga po dineclare yung 2025, hindi pa po dinideclare ng Supreme Court na ito ay buong-buo na mali. Dahil mapanganib ito mga kababayan, no? Siguro ating tansya dito, hindi naman po tayo eksperto, pero mapanganib na basta ito i-declare. Napansin nyo, di ba? Yung 60 billion na pera ng PhilHealth, pinasa sa uli na. Dahil diniklara yun na illegal. Illegal yun. Now, saan ba galing yung 60 billion na yun? Doon yun galing sa 2025 GAA. Mga kababayan. So, part ng GAA na 2025, mayroon pong nakapasok na illegal na pera. Yun nga yung sa PhilHealth na 89 billion na pinasa sa uli na ngayon ng Supreme Court. Pero, hindi pa ngayon nadidesisyon yung kabuuan. Inisa-isa ngayon ng Supreme Court, mga kababayan. At nakita na nga itong PhilHealth na kinuha ni Finance noon. So, ibig sabihin mga kababayan, ito yung isa sa nagpamanifest na may culpable violation itong si Marcos Jr. Diyan sa GAA 2025. Ito kasi, nagmamarunong nagmamarunong, akala naman ito napakahusay. Pero ang totoo mga kababayan, mayroon na talaga, mayroon nang magpapatunay na yung GAA ng 2025 na itinakbo ni sa Supreme Court ni Attorney Vic Rodriguez, Congressman Ongab at ni Tatay Digong, inapila nila ito, mayroon nang mali dyan, mga kababayan. Ang kailangan na lang natin dito, dagdagan pa. Ito na nga ngayon, itong mga flood control. Ito na nga ngayon, mga sangkot itong DBM. Ito na nga kung sino-sino iisbir sa amin. Dinuin mo, hindi ka naman kongresista. DBM ka, executive secretary ka, may mga insertion kayo. Saan niya isisingit yan? Hindi ka nga rin na secretary. Asawa ka lang ng Pangulo, may 100 million ka. Insertion. Para saan? Di ba itong mga ito, culpable violation yan? Yan mga kababayan. Yan ang matindi dito sa ating gobyerno ngayon. Kaya, ito kasi political talaga ito eh. Alam nyo naman, doon to kay salamat kayo Mr. Chirian eh. Pero bigyan ko lang kayo, i-abante lang natin ng konti itong si Abante Kasi napakaganda nitong ni Abante dito mga kababayan eh. Panoorin nyo lang ng konti ito si Abante. Maganda ito kay Abante mga kababayan I don't know when we get back to the Congress session, palagay ko mga 2 weeks from now, kung merong talagang magkakaroon talaga ng support. Kasi, pero at this point in time, hindi pa eh. Pero kung ang magiging basihan is bakit tinatabangan yung mga kasama niya dyan sa Kongreso, yung naging kapalaran ng impeachment sa panahon ni dating Senate President Chis Escudero, iba na ngayon ng di ba? Iba na ngayon ng liderato? Maaari. Iba na liderato, pero still, meron pa rin mga may doubt pa rin supporter si Vice President Sara that will go against the impeachment. Okay. So, sabi ng mga ibang nakausap ko, anong mangyayari sa atin yan? We will just be, it's only an exercise of futility. Pag tinuloy natin yan, wala rin maaari mangyari. Pero in the next 2 weeks, makikita po natin kung ano magiging kapasyahan ng mga marami natin mga congressman tungkol dyan. Kong Ben, So ayan mga kababayan, maliwanag na narinig nyo kay Pastor De La Atras Abante na ito nga ay matabang na po yung mga kongresista na magtuloy pa pong i-file dito ang impeachment laban kay Vice President Inday Sara. Sino na lang talaga? Itong Makabayan Black na lang mga kababayan. Itong mga MPA na lang.
Sila na lang po ang talagang may gustong ipa-impeach si VP Sara. Kaya lang, sa tingin ko, bago ma-impeach si VP Sara, mauuna muna si Marcos dahil galit na rin itong mga Makabayan Black dahil nga po sa Ginira at may napatay nga po silang kasamahan dyan sa Mindoro, mga kababayan. So ngayon, mag-abang-abang na lang tayo kasi January 26, magbabalik na po ang sesyon ng Kongreso, baka si Marcos na ang una nilang ipa-impeach. Then, baka ito ang suportahan pa ng marami. Ano? Kasi yung mga Duterte Black, yung mga Duterte supporters, parami na ng parami. Alam na rin ni Abante. Ito, tinanong siya ng reporter, di ba? Sinabi ng anchor o reporter. Di ba, kaya naman sila natatabangan noon kasi nga, dahil si Jesse Escudero ay parang killing kay Vice President Inday Sara Duterte. Ay ngayon, iba ng liderato, si School Bukol na, di ba? Sabi sa kanila. Tanong kay Abante. Oo, pero ganun pa rin eh. Alam pa, sabi nila, marami pa rin dyan sa mga senador ang ayaw i-impeach si VP Sara eh. So kita nyo na mga kababayan, kaya natabangan ang mga kasamahan ni Pastor Dela, Abante, suko na sila sa impeachment dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Pinapaingay na lang ito ng mga Kabayan Black, baka sakali makakumbinsi pa sila dito sa mga admin congressman kasama sila Abante. Ang problema nila Abante, nila Toby Chanco, na nasa admin congressman, ang problema nila kasi nga, mga kababayan, mayroon din silang nasa likod nila. Same sila. Sinasabi nila, ipapa-impeach natin si VP Sara, 125 million. Samantalang si BBM, bilyon-bilyon ang usapan. Same sila kabayan, di ba? Naalala nyo? Narinig nyo? Ganun. So, ngayon, kung ipapa-impeach si VP Inday Sara, kailangan din natin i-impeach si Marcos Jr. Kasi kung hindi natin i-impeach si Marcos, VP Sara i-impeach natin, anong klase yun? Pero mo naghahabol ka sa 100 million, pero ang billion, trillion, hindi mo hinahabol. Di, wala na talaga sa hulog. Wala na talaga tayo sa... Malamang, mapagbintangan na kayong mga bangag kayo talaga lahat. Once na pumayag kayo ng ganun. Pero siguro, I doubt naman, itong si Pastor Dela, ay bagamat mahaba ang dila nito, gaano kahaba? Hindi naman to si Pastor Dela siguro katulad kay Father Flavi na bukod sa adictos, magsaysay award. Magsaysay mga kababayan. Alam nyo ba yung magsaysay? Kung anong meaning nun? Pagka magsaysay award daw ito si Father. Lalo na kung nag-iisa. Kasi nakapalo ito dun sa Inot nga mga. Ganon. Siguro naman, medyo mahaba lang ang dila ni Pastor Dela. Atras Abante. Ngunit, hindi naman siguro siya nakapalo doon sa pinapalo ni Magsaysay Awarde, Adictus Benedictus Father Flavi. Di ba? Yan ngayon mga kababayan. So, puro parehas po sila rito. Kahit sino pa sa kanila, mayroon pa rin natitirang kaunti na piraso na dangal at prinsipyo sa pansarili na lang nila. So, si BBM may draft na at may congressman na po ngayon na bumabaliktad. Mga kababayan, kung ano po inyo masasabi dito sa ating video ngayon, kayo na pong bahala mag-comment dyan sa baba sa comment section. Ilakip nyo na rin po ang iyong address kung taga saan kayo ng atin pong ma-shoutout. Ito, mag-shoutout na po tayo kabayan. Ayan na. Ito. Gusto kong ituloy ang Blue Ribbon Committee at si Senator Marcolita ang mag-chairman para matakil ang totoong isyu, sabi ni Nita Bikran. Ako, okay na sa akin yung member lang si Senator Marcolita kahit hindi siya chairman, basta matuloy. Matuloy lang, okay na, basta nandiyan si Senator Marcolita. Tuloy pa natin mga kaubayan, basta pa tayo. Shoutout sa inyo dyan na Ma'am Nita. Shoutout Sir Bimar, I'm watching from Capiz. Good evening to you. God bless always, sabi ni Helen Buendia. Hello po Ma'am Helen. Shoutout po sa inyo dyan sa Capiz. Ayan, sa Capiz. Siya pa rin po yun. Ayan. Sino pa ba rito nagpapa-shoutout? Tingnan natin mga kababayan. Ito. Hindi naman siya nagpa-shoutout yata pero mahabang kanyang comment Kaya basahin natin. Attorney Crispin Remulla, huwag mong takutin ang mga kapwa mo employees dyan sa Philippine Authority. Dahil ang Philippine Authority ngayon ay from President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. down to the barangay captains,
huwag kang magbendalo. Change the law dahil sa trillions na pera ng kaban ng bayan para sa development ng Republic of the Philippines, democracy, system of the government, naging ghost projects ng flood control projects underwater. 1.4 trillion pesos, 1.4 trillion pesos, grabe na ang massive corruption, grabe ang robbery, extortion sa kaban ng bayan ng Pilipinas eh. Anong klaseng administration ni Uniteam President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ito? Ngayong mga ma'am at mga sir, ano na? Sabi ni Nestor Paraquiles. Yan. Shoutout sa inyo, sir. Salamat sa inyong mahabang komentaryo. Juanita Amaba. Shoutout Vimar watching from Taguig City. Uy, shoutout sa inyo dyan sa Taguig City. Shoutout from Butuan City. Estrada yata ito, Estrada Lopez. O ano ba to? Estaradaza Lopez. Ala, dugtong-dugtong kasi, no? Ito naman, sinestor pa rin yan, mga kababayan. Inulit lang yata niya. Tuloy tayo. Ito pa, sino to? Shoutout ko Dol, Davao Oriental. Eduardo Ibarra. Oy, Eduardo Ibarra, shoutout sa inyo sa Davao Oriental. Saan kayo sa Davao Oriental? Davao del Norte pa lang ang napupuntahan ko, kasamang Davao City, no? Shoutout watching from Germany. Sabi ni Marie Dolores. Oy, Marie Dolores sa Germany. Good morning. Good morning. Yan, sa Germany. O, magandang hapon. Napaklik lang sa thumbnails pero nakakapagod na kung itong mga maruruming nilalang na lang ang sasayang sa oras ng araw ko. Ayan, sabi ni Christina Manubay. Sino yun? YouTube University. Doon daw siya sa YouTube University na nanonood. Okay? Sino pa yon mga kababayan? Ito to, may Hong Kong yata. Dito na sa Hong Kong, si Joseph Tinera, si Bangag. Ano daw? Janet De Los Santos. So, shoutout po Bimar, Robin Garciano. Shoutout sa iyo, Robin Garciano from Davao Oriental din. Uy, pareha sila Davao Oriental kanina rin isa. Sino pa ito? Rachel Karunungan. Totoo po yan, kuya. Kung si Tatay Digong ang presidente, walang mangyayaring karumaldumal na rape. Ang 5 years old na bata, pinatay ni rape ng 2 lalaki tapos walang pakialam ang gobyerno sa nangyayaring panggagahasa sa bata at pinatay pa ng 2 hayop. Dapat buhay ang inutang, buhay ang kabayaran. Sulit Sara Duterte 2028. God bless. Sabi ni Rachel Karunungan. Shoutout po, watching from Semirara, Kaluya, Antique. Tekno BG. Uy, Tekno BG. Semirara, Kaluya, Antique. Wow, may lugar palang ganyan, no? Semirara, Kaluya, Antique. Shoutout sa inyo dyan. Shoutout sa dirang ang mga utod sa Kaluya, Antique. Damogin nga salamat. Mga toto, mga nini. Ewan ko tamang salita ko, ha? Mabuhay ka kung Leandro Leviste, you're credible than anybody else in the whore. Sabi ni Cecilia Provido. Yan. Mahirap kasing may utang na loob na maluklok na hindi nananalo, sabi ni Marian Tora. Yan, mga kababayan. Ito pa isa. Question, kung magsisipirma itong mga kongresista para sa impeachment kay Vice President Sara, sino pa ang magbibigay sa kanila ng pondo? Wala nang si Tamba. Kaya nag-aalanganin na nila at isa ng makakalasan na ng mga kurap na yan. Ayan. Tama ka dyan. Dan Bright. Wala na si Tamba. Natapik na natin dito. Wala na si Tamba kaya wala na rin talaga silang pangbayan sa impeachment. At sa totoo lang, si Tamba ilalaglag na rin ni Marcos no? Mga kababayan. So ito na po. Maraming salamat po muli, Pilipinas. Kung gusto nyo po ma-shoutout, mga kababayan, comment nyo po dyan. Pa-shoutout Bimar at pakisabi ang yung lugar kung taga saan kayo. Pilipinas as always. Bye-bye!